Pag-usapan natin etong si Senator Bongo at saka etong si Bato de la Rosa na tila yata tapos na ang maliligayang araw sa politika. Na yung career daw nila, political career daw nila, malapit nang mabura. Kasi nga, malabo na raw manalo ang mga ito dahil sa ibinunyag ng pulis na si Espinido. Etong si Espinido sa mga hindi nakakilala, magaling at mahusay na pulis to. Ang pulis na to ay talagang hinahangaan at maraming mga parangal na natanggap. So, ibig sabihin, marangal ang mga sinasabi niya at makatotohanan. Ito kasing si Espinido, may sinabi na tila yata etong si Senator Bongo at Bato de la Rosa, may mga pinuprotektahan nung panahon nila. Meron daw kasi isang mayor na nakalista sa drug list nila na sinalo, kumbaga sinalo ng dalawang senador na to. At sinabi dito kay Espinido na wag mo nang gagalawin dahil nakakatulong daw, sa madaling salita, may silbi. Dahil yung STL yata sa lugar niya, yun, doon kinukuha yung mga pondo para ipamigay bilang reward money sa mga pulis na nakakaabot ng kota. Nung panahon pala ni dating Pangulong Duterte, yung Tokhang pala, o Plan Tokhang, meron palang kota-kota yan. Hindi lang natin alam kung ilan at saka kung magkano ang bigayan sa mga pulis. Eto, pulis na mismo nagsabi niyan, kaya hindi talaga natin may pagkakaila na kasinungalingan yan. Dahil pulis na mismo at siya mismo ang inuutusan sa mga ganyang kalakaran. Ngayon, etong pangyayaring ito, talagang mapapatunayan natin na yung drug o war on drugs ni dating Pangulong Duterte, moro-moro lamang talaga. Moro-moro lang. Ibig sabihin, kung sino lang yung maliit na tao, yun lang talaga ang kawawa. Kung sino yung may kaya, mayaman, yun, maaaring maabswelto. At nakita na natin yan. Kaya hindi talaga natin masisisi yung mga biktima ng EJK kung talagang magsampa sila ng kaso at habulin itong si dating Pangulong Duterte. Kasi nga naman, napaka-unfair nung naging laban ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Na sinasabi nila, puro mga maliliit na tao lamang ang mga namatay. Kaya tama lang talaga na minamadali na itong ICC para madampot na itong si Duterte, para makulong na sa ibang bansa. Kasi kung totoo yung mga ibinibintang sa kanya, kailangan pagbayaran niya yan. Kailangan patunayan niya rin sarili niya na wala siyang kasalanan. O hindi kaya magaya itong si dating Pangulong Duterte kay Kibuloy na magtatago-tago. Ang problema lang, etong si dating Pangulong Duterte, nahihirapan ng maglakad. Kaya paano na lang ito magtatago? Kundi mahihirapan siya dahil sa kalagayan niya. Pero kung kayo ang tatanungin, ano sa tingin nyo? Totoo kaya ang sinabi itong si Espinido? O baka sinisiraan niya lang itong dalawang senador na to? Comment nyo na lang inyong reaction para ating mapag-usapan. Salamat.